Hi guys! Today tuturuan ko kayo paano gumamit ng FTK Imager. Start. May physical drive ako dito. May flash drive ako. So, titignan natin kung ano yung mga na-delete na doon. Or kung may na-delete na ba doon. Ito ngayon yung laman ng aking flash drive. 2, 4, 6, 7 na documents and ano lang yung meron sa flash drive ko. So start tayo sa FTK Imager, then create this. Next naman, dapat nasa physical drive siya. Next, ilagay natin and select natin yung flash drive, finish, and then add tayo EO01. Next, lagay natin case number 1, evidence number, description, FTK Merl, note, kahit ano guys, basta saan yung destination niya, idadala ko siya sa IR drive, exported, then image RAM, results from FTK. Dito natin siya ilalagay guys, file number FTK, then finish, then start na natin. So ayan guys, medyo matagal yan guys kasi yung gamit natin na flash drive is 16 gig. So more or less nasa 12 to 13 minutes siya. Nasa 12 to 13 minutes siya guys. Antayan lang natin. Time check muna natin. 12:16. So i-post muna natin yung video. Ipapakita ko na lang kapag nasa kalahati na siya or 50%. As you can see guys, 4 minutes pa lang, wala pa siya sa kalahati. So post muna natin ulit para hindi mahaba yung video natin. As you can see guys, 7 minutes pa lang yun nakakalipas, nasa kalahati na siya. Post muna natin ulit ang video. As you can see guys, nasa 11 minutes na siya pero nasa 75% na siya guys. Konti na lang guys, matatapos na. Post muna natin ulit guys. As you can see guys, malapit na siyang matapos. And then may another ano pa siya guys, process. Wait na natin. Kapag talaga gumagamit kapag nag-aano tayo ng mga malalaking flash drive, mga GB nila, matagal talaga. Pero kapag 2 GB, 4 GB, mabilis lang siya mag-progress guys. So ayan, ayan, 99, 100, ayan, 15, konti na lang guys. Nasa 2 minutes and 30 seconds pa yung estimated time left niya. So more or less nasa 2 to 3 minutes siya guys. I-post muna natin
At pakita na lang natin after mga 75%. Kasi medyo matagal-tagal to guys. So ayun guys, malapit na siyang matapos. And then ipapakita ko sa inyo paano makita yung mga na-delete na file. I-check natin kung may na-delete na ba doon sa physical drive na yon. Eto guys, ito yung result. Next naman tayo, close. Next, punta tayo sa add evidence item. Punta tayo kay image file. Next, punta tayo kay FTK. Eto guys, E01. Then open natin, then finish. So ayun, click natin tong positive assessment, then yung root. As you can see guys, ito yung mga deleted file nung flash drive natin. Ayan lang guys, yung mga deleted file ng flash drive natin. So ayun lang guys kung paano gamitin yung FTK Imager. Next naman tayo guys, tuturuan ko kayo paano gumamit ng dump it. Madali lang siya guys. Open lang natin yung, and then press Y, and then antayin lang natin. Matagal-tagal to guys. Antayin lang natin mag-successfully. Medyo madami-dami din yung kukunin niyang MB. Nasa 17,395. Then makikita natin siya sa Server Crime Tool, RAM Imager Tool, Desktop. Dito natin siya makikita guys, dito. After natin makuha lahat ng information, hintayin lang natin siya guys. And then after that, ready to go na. Okay na nun guys. Etong process na to medyo matagal-tagal to guys, kaya antay-antay lang tayo. Matagal-tagal pa siya guys, pero konting tiis lang, tiis lang kasi medyo malaki-laki yung kanyang kinukuha. Pause muna natin yung video, papakita ko lang kapag successful na siya or mga 80% na siya. As
As you can see guys, nasa process na siya ng success. Yung resulta niya, success. Antayin na lang natin siya guys. Konti na lang. Processing, success. So waiting na lang tayo guys. Ganun lang siya kadaling gamitin guys. Dito natin siya makikita guys. Dito siya makikita guys. Parang magiging ganito yung resulta niya guys. Eto na pala guys. Eto na siya guys oh. Ito yung successful na siya guys. Ito yung nakuha natin. Lang guys. Ganun lang siya, ganun lang siya gawin guys. So next naman tayo guys, tuturuan ko yung paano gumamit ng magnet RAM. Start muna tayo, i-open muna natin yung magnet RAM capture. Next, browse natin kung saan natin siya isa-save. Magnet RAM. Then, pwede na tayo mag-start. Mabilis lang yung pag-save. Hindi siya komplikado. Hintayin natin siya. Pause muna natin para hindi humahaba yung video. As you can see guys, nasa 79% na siya. So antayin muna natin. Ganun lang siya kabilis guys, kung paano gumamit ng magnet RAM capture. Tignan nyo, nasa 89-90% na siya guys. Mabilis lang. Ayan guys, successfully save na siya kay magnet RAM. So ayan guys, dito natin siya makikita. As you can see guys, ito yung kinuha natin. So ayun lang guys, thank you for watching.